Sa atong unang pagbasa, mga igsuon, gihisgutan ni Moises ang balaod sa Ginoo. Unya gitagaan niya og emphasis nga tumana gid ninyo kining tanang balaod nga akong gisulti kaninyo, nga gipasulti sa Ginoo kaninyo, aron mo mabuhi didto sa inyong yuta nga sudlan katong promised land. Niya kung dili gani ninyo tumanon, mga matay gyud mo. Tinuod ba ni o dili? Tinuod gyud eh. Parehan ng balaod lang nato nga simple kayo kanang traffic light. Sunda ginang green o red. Supaka na. Supaka ba? Labi nag-anaan ng mga highway. Sige, supaka. Patay yun ka. Bisan lang gani kanang managinot ka, kanang orange, o sa may pasabot ana inig ingong orange, o yellow ba na? Unsa man na? Dagan o honong na? Honong pa na siya, kanang yellow, honong na. Kung ikaw padung na ka mo green, ayaw usag dagan, honong usa. Pero pangandam na kay padung na kamudagan. Og ang imo sang gasunod ana red para nimo, gadagan ka, ang warning ana hunong na, ayan na paningkamot og labang. Pero lahi ko no dinis Pilipinas, ang green dagan ka, red hunong ka, ang yellow lumba ta. Mao na mga matay gyud. Supak man yun. Nya ingos Kristo, bisan ang gamayng litras balaod. Pareanang mo ingon si Kristo, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin, ihatag ngadtos mga kabos. Kinsay ni tuman ana, tasang kamot. Mao nang inyong mga naong kusmod kayo. Nga naman, kung tumanon gina nato sa tinud-anay nga pagtuman, musod gyud ang tinuod nga kalinaw, kalipay, kaangayan, hustisya o kalambuan. Kung tumanon gyud nato ba? Imagine kining ni arong grupuha dinhi, ibaligya ninyo ang tanan ninyong katigayunan o ang halin ihatag ninyo sa mga kabos. Pila ka kabos ang moarang-arang ang kahimtang? Di ba? Kani pa lang niya. Apil na mong monitor diha sa atong online. Pero magsigi gani tag dili oy naago sa kuy akong panginahanglan, ako gining tigomon og kanisang gidaghanon na og kamo na as online na nagsunod nako mga 240,000 na mong subscriber, mutigom tang tanan para ani pila ka kabos ang wa na kay kanon. Mo na awan mo kasabot. Muna ang pagtuman sa balaod, dili lang matud pa ni Kristo ang litra. Pero apil sad ang iyang espiritu. The letter and the spirit of the law. Muna ningon si Kristo, wa ko moanhi aron pag salikway sa balaod ni Moises, ni anhi ko aron tagaan og hingpit nga kahulugan. Unsa may hingpit nga kahulugan? Nga both letter and spirit of the law tumanon gyud. Og unsa may spirit of the law? Unsa man? Nganong naghimo man ta ng balaura? Unsa may espiritu gyud para ni Kristo o para nato mga Katoliko o mga Kristiyanos, mao ni sila ang pipila ka espiritu. Una, tungod sa gugma. Gugma. Kinahanglan gyud nga ipatuman ang balaod uban sa gugma. Ikaduha, hustisya, justice. Dili pwedeng ipatuman ang balaod for your personal gain. Kinahanglan gyud na ay hustisya. Ikatulo, para sa kalinaw. Kalinaw, peace. Kung magpatuman tagbalaod nga mo resultas kagubot, dili na siya spirit of the law.
Ikaupat, kahiusa, unity. Kung magpatuman tagbalaod nga mo resulta sa division, dili na maayong pagkatuman. Di na spirit of the law. Nya, punan natos ikalima. Unsa may ikalima? Salvation of souls. Kaluwasan sa kalag. Kung magpatuman tagbalaod nga maimpirno na lang sadta, sumala sa atong doktrina sa simbahan, ayaw na lag ilahos. Kanang same-sex union, makahatag ba na siyag sa tuyo ng spirit? Gugma? Yes, check. Kaya naghigugma ay mo na sila. Makahatag ba naghustisya? Wrong. Nga naman, unsa may hustisya nang dinam na sila manganak. Unsa pay sunod? Makahatag ba kalinaw? Posible. Check na lang na siya. Makahatag ba kahiusa? Posible. Check na siya. Katapusan, makahatag ba kaluwasan sa kalag? Wrong. Kung naaga ni usa wrong ani, ang pagpatuman sa balaod, sayop. Basta naalay usa nga wrong, sayop na. Yeah. Kanang niingon si Kristo, kung tamparuson imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. May ko na be, ato ko nung i-check. Sa tuyo na, nagpakita ba gugma? Yes. Ang nahigugma, andam gid nang magpakamatay siyang gihigugma. Ikaduha, naghatag bag kalinaw, samot na, di gyud mo magkagubot. Nga naman, inigpiti ni mo, wag gyud gubot kayo, mong kamubaos. Linaw ra. Nga. Ikaduha, magkahiusa ba? Yes. Kaya di man gyud tumubiya ni mo, magsige ra man tong tamparos. Di magkahiusa ra gyud mo, malinaw gyud mo. Nya magkahiusa, asa to magkahiusa, asa to usa? Hustisya. Yes. Nganong hustisya man? Tungod kay part man na sa imong gisaaran didto simbahan sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug sa kapito. Sa ato pa imong gifulfill ang inyong promise. Hustisya na pero mukuan ka mo biya kas inyong promise. Sama nang moingon ka, akong promise ninyo 20 pesos ang kilos bugas, iglingkod nako. Nya imo nang giusab, aw di injustice na. Di ba? Katapusan, makaluwas ba o kalag? Makawagtang bagsala? Yes. Nga naman, kadtong nitamparos nimo nga dili jud ka musukol, wa to katakod ang iyang sala nimo, katong iyang anger, katong iyang jealousy, katong iyang pagka-judgmental, wa katakod nimo. Gasige ra kag ingon niya, this cannot change my love for you. Nya sa dihang bunog na kay ka nga wa jud ka musukol, unsa may nahitabo sa imong nagtamparos nimo, naka-realize, nagmahay og nihilak sad og ni luhod pagani og nangayog pasaylo nimo. Nganong niluhod man kay naghigda na mangkas bunog nimo, di na makakabarog. Nya pagka humanyag pangayog pasaylo nimo, patay dayon ka. Sa may mahitabo, makonvert to siya. Mausab siya. Wa ginakatakod sa inyong silingan. Nausab ra siya. Nya gilubong ra sad ka nga malinaw. O, di ba? Unsa man? Sunod mo ana dili. Hoy. Di ganita mo sunod anang pag-implement sa balaod. Literally and spiritually, the letter and the spirit of the law, magkagubot gyud ta. Magkagubot. Ang pag-implement sa balaod sa warrant of arrest sa ICC ngadto ni President Rodrigo Duterte, sa tan-aw ninyo, nakapasar ba sa spirit of the law? Ha? Natuman ba ang spirit of the law sa atong Philippine Constitution, sa atong justice system, bisan pagani sa statutes sa ICC? Daghang mga letters diha, gani dili lang yun letters, provisions nga wa matuman matud pa sa gipakita dito sa Senate hearing o sa mga komentaryo sa mga lawyers o mga vloggers.
Nakita dito nga sa 1 to 7 nga steps sa Article 59 sa statute sa ICC. Ang number 1 ran o number 7 mo'y natuman, questionable ang 2 to 6. Sa ato sang Philippine Constitution nga nag-ingon, no person shall be deprived of liberty, life, and unsa patong usa? Life, properties, liberty without due process of law. Daghan kay dihang questions niya sa ato sang justice system nga nag-ingon dili pwede nga ang foreign nga warrant of arrest i-apply sa Pilipinas without the court decision. Kinahanglan usa moagi sa atong korte o niya ang korte nato mo'y mo-issue og warrant of arrest in relation aning foreign nga warrant of arrest, example ICC. Wa gyapon kuno na matuman ingon ang mga balaod nya unsa may resulta. Ang impact dili gugma ang nitubo, anger. Ang mga supporters di man gud ta kalimod mga igsoon, ang tao na aginay supporter, ako na ako'y mga supporters, di ba? Kamo supporter mo na ako. Hoy. Yan, namalit na mong slots. Oh, magyapon. Igo ramos letter, yes. Pero ang spirit, ang spirit, ani, kung supporter mo na ako, palit yung mong slot. At least one slot, 100 pesos. Kanya, kung ang tulo na to ka slots, SBF DAG, kaning God's Healing, GHDP, inyo sa nang palitag usa, o sa tong usa, haligi para ni ma-HPMM, 100 sana, 700 inyong paliton. Mo na spirit of the law. Spirit of being supporter ni Father Siano. Dili lang kay magsigira mo diag basa niya, katawa-katawa niya, inighuman, igingon, slot di ay. Ay lang na slot. So, igo ramos letter, wa mo sa spirit. Karon unsa may reaction? Ang mga supporters ni President Duterte throughout the world mipakita og negative reaction sa pagpadala niya ngadto sa ICC. Ginamit ang balaod nato dinhi nga gi-accuse sa aning mga supporters nga illegal, pasabot wa motuman sa spirit and letter of the law, illegal, gani gitawag pa ron nila kini og kidnapping sa mga supporters na. Pero sa mga nag-propose nga dakpon si President Duterte, ni gamit po sila sa balaod, ang rason sad nila nga dunas po'y nagsuporta nga balaod ni ini. Pero mailhan na nato kung tinuod ang supporting law na convincing, kay kining ni ang ni-react negatively, masatisfy ang ilang gibati. Mura magwa ni samot manoon, kada nila explain mo samot manoon, mo tong paghumag hearing sa Senate dito gi-explain ang mga side nga nagpa arrest ni President Duterte, ni-explain sila dito. Nisamot man ang reaksyon sa mga tao kay tungod ani atong social media nga inigsulti nimo karon, ikaunya mabati na nas tibuok kalibutan, ni react na nagrally ang mga tao. Doon naman dihay kanang naghatag og post sa Facebook, Google ba to o Facebook, nga akong nabasa, iyang giswayan og kaning tan-aw ang history sa ICC diha sa The Hague. Doon ay iyang gimensyon nga mga 3 ba to o 4 ka mga head of states nga napasakaan sa dihag sumbong nga crime against humanity. Mga 4 to kabuk iyang gimensyon, murag ikalima karon si President Duterte. Ambot ba ko masayo pa ato. Kining 4, pulos gini sila, dunay mga supporters nga nipakita og negative reactions. Dunay pagpriso na dito na nagrally
hundreds of people nagrally, naasay thousands of people nagrally. Ug tungod sa ilang pagrally, ang kanunay nilang gitawag o gisinggit, this is political harassment or politically motivated na pagpriso. O kining upat or tulo ba to ka mga head of states giabsuelto sa ICC. Pero kaniko nung panahon ni President Duterte karon, first time in the history of ICC nga dili hundreds, dili thousands ang nagrally. Nya katus ang kasagaran atong nagrally atong previous nga naabsuelto didto ras ilang nasod. Karon kang President Duterte, ang rally, millions of people ang nagrally. Millions. Nya dili ra din his Pilipinas, many countries in the world, especially mga prime countries like Canada, Australia, America, Japan, Hong Kong, mga dagkong cities, UK o uban pa na nagrally. Thousands of people, labi na dito sa Dahig, dito sa una, Dahig, ang katong mga previous nga ilang gisgutan, thousand or hundreds of people magrally dito. Pero karon ang nagrally dito di atong 24 thousands from all over Europe. Nangadto sila. This is phenomenal. Ngano man, klaro kaayo nga dunay dakong question mark sa pagpatuman sa atong balaod, both spirit and letter of the law. O karong buntag na ako'y gitan-aw nga vlog, misulti ang mga OFW. O kini dako kay ni siyang kurat. Sugod ugma kay birthday man ni ugma ba? Friday, 28 no? Birthday ni President Duterte karong 28. 1 week from March 28 to April 4, ang mga OFW nga nagsuporta ni President Duterte, zero remittance sila nga his Pilipinas. Imagine na kana nga reaction. Nya gabaha na ron sa social media nga daghan ang moingon, mo appeal ko. Zero remittance sila for this period. In support, pagpakitag protesta ngadto sa nahitabo ni President Duterte. Dili na ni siya basta-basta naman ay uban moingon, kanang inyong rally binayaran man na, hinakot man na, pero mag-zero remittance ka, di na basta-basta, appeal ng ilang pamilya ang nag-suffer. Giunsa nila pag-convince ang ilang pamilya nga, di lang sa remit karon kay magpakita tag-suporta. Di sa ito pa, usa ka OFW, nag-support og 5 ka pamilya or 3 ka pamilya, nya mo agree sa to sila, i-multiply na nimo og pila na sila kabuok sa nagpakita karon dito, dili mo ubos sa 100,000 ka OFW ang nagpakita og suporta ni President Duterte throughout kanang ni-rally lang, kanang naalang giskarsada ba. Pero naapa man ay uban nga wa kaadto didto. Ibutang ta lang og moabot nag mga 300,000 ang mo appeal ana. Plus pagyud sa ilang pamilya dire, pila man di ay ka millions of Filipinos are willing to show nga mag-antos mi. Mas may pag mag-antos mi nga wa mi kaon or wa mi budget karon aning mga adlawa kaysa padayono ninyo ang kasakit namo nga ang atong balaod wa ninyo tumana in a literal and spiritual with literal and spiritual satisfaction. Mga igsoon, isip pari, na alarm ko ani nga naman matod pa sa panultihon lagi, Vox Populi, Vox Dei. Sabot mo na? The voice of the people is the voice of God. Kung majority nas mga tao mo tingog na gani,
pasabot mo na nay tingog sa Ginoo. O giunsa man pagtingog aning ato mga Filipinos, pinaagi og prayer rally, peaceful gathering, dili inisog, dili revolusyon, kung dili peaceful rally, hunger rally, hunger strike of remittance. Hinaot-unta nga mamati ang atong mga leaders karon. Mamati sa mga tao, mamati sa Ginoo. Dili mo padayon og insist niining mga decisions nga ang resulta maghatag og kadaot, kagubot, panagkabahin-bahin og kasakit sa daghang mga tao. Yes, sad-an gitingali si President Duterte, pero unsa may gipangayo niining mga supporters, pabalika lang dinhi sa Pilipinas, dinhi siya ikiha, dinhi siya kasuhi, og makonbikto, dinhi siya prisuha, hangtod mamatay. Kana ra gyud gipangayo. Wa mo ingon ng mga supporters nga way sa si President Duterte niining iyang EJK, crime against humanity. Pero pwede ba anhi lang dinhi prisuhon, anhi lang dinhi kasuhan, anhi sa dinhi huwaton og kanus a mamatay diha sud sa prisuhan kun mao man gid nay iyang sala. Nganong ibutang mangyod didto? Og ang lain sang wish ni President Duterte, sigihan niyag balik-balik, bisag katong hapit na siya dada, sige niyag balik-balik, ingon siya, gusto ko nga ang mo hearing sa akong kaso Filipino court. Gusto ko nga ang muhukom nako Filipino judge. Di ko gustong hukman anang foreigners, kay wa ko maghago para sa foreigners, naghago ko para sa nasod. Muna ang akong isig ka Filipino mo'y muhukom nako aron mapamatud-an nga ako di ay nakasaha ko sa akong isig ka Filipino. Nganong ang lain mang tao, lain mang nasod ang muhukom, lain mang lahi nga wa man siya gibuhat dito, wa man siya foreigner nga gipatay, wa sad siya nasod nga iyang gipakialaman. Dinhiraman gid siya sa Pilipinas, wa man siya drug war kuno against wa man siya war against drugs dito sa Amerika, dito sa UK, dito sa Germany, ni araman siya sa Pilipinas. Kung sayop mang iyang gibuhat, gusto niya ang Filipino judge, ang Filipino court, maoy mo hukom niya, mo papriso niya, and he is willing to rot inside the jail. Kanindot, ana, spirit of the law gina, and letter of the law. Nganong ihikaw pamanggid na, mo na reaksyon karon ni ining mga Filipinos nga supporter ni President Duterte. Tinuod, nag-enjoy sad ang mga anti-Duterte. O kinsa may atong angay paminawon ani, mamalandong lang ta.